Guys, for today's video, medyo nakakainis. May isang online lending app, lending service siya. Nagkwento ko na to sa inyo before na nag-message sa akin to, si Mokasa. Nag-message sa akin na nakikipag-collab daw. Gawa ko daw sila ng video, parang ganon. Brand deal, kumbaga. Ako kasi, sabi ko nga, ayoko yung brand deal na hindi ako naniniwala sa service nila. So, hinayaan ko lang siya, hindi ko siya pinansin. And then, ginawa ko na ng video, airtime dito sa channel ko kahit papano. Pero, hindi ko na malayan pala. Invest nila yung YouTube videos ko sa comment section ng mga kung ano-anong comments nila na nagpo-promote ng Mokasa. Nakakairita dahil, alam niyo yun, nagke-create ako ng community safe space na nagre-review and feedback from viewers, diba? From sa akin about our experience sa mga ganitong service. Pero napasukan tayo ng alagad ni Mokasa. Ngayon, silipin natin si Mokasa. Ano ba itong pinagpuputok ng butchi ng kanyang mga ahente? Yan, silipin natin siya. So, samahan niyo ako pag-usapan natin si Mokasa. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, ito po, papakita ko sa inyo. Tinype ko lang, sinearch ko lang, Mokasa. And meron na akong natanggal dito, meron na akong hinide or binan na viewer dahil nagpo-promote ng Mokasa. Tingnan nyo to. Ito si Jax Blue na walang kaban ng trabaho, may bayarin. Mokasa is here to help, no judgment, download na. Paulit-ulit yan si Jackson. Halos lahat ng videos ko nilagyan niya. Ito naman, late ka ng one day, hindi ka pagbabantaan, Mokasa cares. Kaya mag-download na. Infested na yung mga videos ko ng mga pagpo-promote nila. Grabe, ang dami guys. Ito, hindi na ako nakatiis. Nireplyan ko yata siya 2 months ago. Kamusta naman po ang interest? Hindi na sa akin nag-reply. Ito, hindi na ako nakatiis dito. Sabi ko, hi nako Mokasa, please stay away from my channel to promote your app. As in, ang dami, infested talaga siya. Halos araw-araw yata to naglalagay ng message tungkol sa Mokasa, nakakairita. Anyway, yun nga. So, nung tinanong ko, kamusta na may interest? Bakit hindi nila ako nireplyan, di ba? Kung they're defending or they're promoting Mokasa, it's a venue for them to explain themselves, pero hindi nila ginawa. Kaya, ang gagawin natin is silipin na lang po natin. Download nyo na lang po yung Mokasa, hindi ko po kayo tuturuan kasi hindi po ako naniniwala kay Mokasa. Yun lang po yung pananaw ko. Kung naniniwala po kayo kay Mokasa, then opinion nyo po yun. Pero, try po natin. So, matagal ko na po create itong account ko and nabigyan po ako ng available credit line ni Mokasa ng 2,200. So, dito po, pag-clinic po natin tong total available. Ayan po, February pa. Pag-clinic po natin cash out, sabi natin take all. Ang term po niya ay 1 month lang para sa akin. Pero, loan more or longer, easier installment. Feeling ko pa pag medyo tumaas ang credit line nyo dito, medyo magkakaroon ako na kayo ng access sa longer payment terms. But for now, it is 1 month. So, ang total due ko daw ay 2,398 pesos. At sabi niya, may interest daw na 198. So, 2,200 plus 198 is tama na naman, 2,398. However, ang makikredit lang po sa atin ay 2,048 kasi may fees pa na 152. So, kung kakalculate po natin ang kanyang APR ay 2,398 minus 2,048, 350 pesos divided by 2, nasa 15.90 po ang kanyang interest per month. So, 15.91. Kung kukunin naman po natin ang APR niyan times 12, nasa 190% po ang kanyang APR. Siguro good thing lang po dito with Mokasa is maayos po ang kanyang disclosure statement. So, pag chinek po natin yung disclosure statement, ayan po, makikita po na yung total interest which is 9% per month daw. Tapos, service charges, and then effective interest rate is around 15% nga po, di ba? Based on our calculation a while ago. Medyo hindi lang po maganda kasi mataas po ang charge ng late penalty just in case na malilate po kayo. Charge daily is 4.95% per month and it is charged daily. Kaya medyo masakit po sa bulsa. Pero again, siguro good thing is sumusunod po sila sa Truth in Lending Act in providing correct disclosure statement. So, kailangan po talaga yun. Hindi po ako manghihiram sa kanila pero sa pananaw ko naman po, yung interest po is almost kalapit po
po siya nila one hand, nila mabilis cash at around 180% per annum or sa kanila po nasa 190% based on our calculation. Hindi ko lang po talaga gusto yung sobrang aggressive nila sa pagsi-sales talk or pagpo-promote na medyo ini-invade na po nila yung platform ko kaya nainis po ako sa kanila. But based on math na calculation natin, more on okay po siya. Hindi po siya katulad ng fly-by-night ng mga lending app na nasa 1,000% ang interest. So far, baka naman maaasahan nyo. Though, kailangan po natin i-check ang mga reviews ng mga taong gumamit ng Mokasa. Okay, sabi niya, October 1, fake and scam. Bakit ang scam? Please wag nyo download to. Kukunin lang ang details nyo, ID, tapos di kayo makakakuha. Hindi siya na-approve. Wrong information. They said zero processing fee on loans, but there's a big fee for every quick loan. They said it's 0.2% interest on a daily, but the truth is 9% monthly. Nasa fine print, mali ang advertisement nila na magugulat ka na lang talaga na kala mo yun. Siguro pwede silang madali in terms of advertising na mali ang ina-advertise nila. Baka pwede silang maireklamo in terms of that. Report na to sa SEC ng haharas. Oy, bago to. Let us report this company. Wala pang due date ng haharas na sila at scammer ang mga to. Huwag niyong susubukan. In fairness naman po, baka magkakaiba po tayo ng definition ng harassment. Not to defend Mokasa, but medyo kasi iba na yung definition ng karamihan about harassment. Even yung mga legit like Maya Credit, G Credit yan, kahit yung Atome, nakalagay naman po sa terms and condition na pwede silang tumawag at mag-remind sa atin ng payment natin. Kasama po yun sa mga pinag-agrihan natin. Siguro kung medyo out of line na po sila, nagmumura po sila, death threat, yun po talaga. I-report po natin yun kasi harassment na po talaga yun. Pero kung medyo makulit po na tumatawag palagi, nagre-remind palagi, nagte-text palagi, in business setting conversation na tipong medyo formal naman, I believe it falls to their right to collect. Kahit medyo sinabihan na po natin na, oo, magbabayad ako pero tatawag ulit, ganun. It's still their right to remind us or collect because we agreed dun sa terms and condition. But then again guys, if medyo sumobra na in terms of pagmumura, yan, or tumatawag ng madaling araw, pasok na po yun sa unfair debt collection practice. So, nonsense. If you will get a loan only 1,500 with 150 fee with a huge interest, it seems like you're taking your own blood bath. High interest, high service charge, you will also receive multiple texts from. They charge you more than 50% interest rate for 7 days. Hindi ko po talaga alam, pasensya na po bakit magkaiba po tayo ng loan offer. Maybe yung risk assessment sa akin is mas mababa yung risk, kaya na-offeran po ako ng up to 1 month to pay while yung iba po is 7 days. Baka po kasi yung risk assessment nila is mas risky magpautang sa kanila, kaya 7 days lang. Pero pasensya na po. Ito po, yung harassment call. Do not borrow money here. They will harass you with spam calls until 8 p.m. You just borrowed money to them. Maniningil sila kaagad kahit malayo pa due date nyo. Huwag nyo subukan para sa peace of mind nyo. Yeah, yun nga po yung sinabi natin. Sinabi natin kanina. Napasok po siya sa unfair collection practice kung medyo gabi na po. 8 p.m., siguro yun po yung cut-off nila. Then after that, bawal na po silang kumontak. But pag may kumontak pa beyond that, 10 o'clock, medyo pwede na po silang mai-report for unfair collection practice. So basically, nanbigyan ko na naman ng airtime si Mokasa. Pero Mokasa, sana tigil-tigilan nyo na po yung pagpo-post sa aking YouTube channel. Kasi ayoko pong nahahaluan po ng promotion ng kung sino-sino po ang aking channel. I wanted to have a platform na makakapaglabas po ng hinaing yung mga nanonood po sa akin in terms of the lending practices ng iba't ibang mga kumpanya. So please, Mokasa, leave my channel alone, please. For our question of the day, kayo po ba, na-experience nyo rin po ba makatanggap ng mga spam messages? If so, ano po yung ginawa nyo? Hinayaan nyo na lang po ba o may ginawa po kayong action para matigil yung mga spam messages sa inyo? Medyo sa akin po kasi nakakairita po na nakakasira ng comment section ko eh. Ano pong ginawa nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Lorely Amordacua at Lorely Amordacua 2901. Sabi po niya, hello po. Thank you po sa information sa Atome Salmon Bilis Lending App. Now I know paano sila gamitin sa panahon ng kagipitan. Thank you po ulit, watching from Tagum City. Kay Lorely Amordacua, shoutout po sa inyo. At walang anuman po, maraming salamat din po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel.
Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!